Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ngayon, yan yung situation ngayon dyan sa may Philcoa. So sa may Commonwealth Avenue to. Unahin natin na sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Maluwag naman ang daloy ng trapiko. Ito yung galing ng Fairview, galing ng Tandang Sora at papunta ng Quezon Memorial Circle. Natatagos yan either sa Quezon Avenue or East Avenue. Walang maging problema ang mga motorista na papuntang Quezon Memorial Circle. Samantala, sa kabilang side naman, maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Ito naman yung galing ng Quezon Memorial Circle at papunta to ng Tandang Sora at Fairview area. Usually, maluwag dyan, pero pagdating nyo doon sa Militex area, doon na nagkakaroon ng congestion dahil kumikipot na yung Commonwealth Avenue pagdating doon. Silipin naman natin ang ipapambahagi ng EDSA. Ito, yung nakikita nyo sa left side ng inyong mga screens. Mabagal ngayon ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Ito yung galing ng Cubao, papunta to ng Pasig area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati. Mabagal na ang daloy ng mga sasakyan habang pababa ng Santolan flyover. Samantalang dun sa dulo ng inyong mga screens, which is yung right side, yan yung northbound lane ng EDSA Santolan. So yan naman yung galing ng Mandaluyong, papunta ng Cubao area at papunta ng Camanava. So parehas na linya sa EDSA ngayon ay mabagal na. July 10, 2025, Huwebes. Sumilip na sa wakas ang araw dito sa Metro Manila makalipas ang ilang araw na pag-ulan. Pero ingat pa rin po sa mga pabugso-bugsong pag-ulan. Dito sa Arangkada Balita, umulan man o umaraw, di paaawat ang maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa pool sa CCTV, 6 na taong gulang na bata hinablutan ng cellphone. Lalaking nagsisigaw ng manalo sa scatter sinaksak ng amain na narindi raw sa ingay. Truck na nawalan ng preno sumalpok sa mga bahay. Driver patay. Paghahanap sa mga labi ng missing sabongeros sinimulan na. Taal Lake sinuyod. At Catherine Bernardo at Lucena Mayor Mark Alcala spotted sa airport, parehong papunta ng Australia. Sa pulse video ang pangahablot ng cellphone sa isang bata sa Cebu City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Martes ng gabi sa barbershop na ito sa Barangay Pahina, San Nicolas sa Cebu City, isang bata ang nagse-cellphone. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok sa pagupitan. Palingon-lingon siya, lumapit sa batang nagse-cellphone at nang makatsyempo, biglang hinablot ng kawatan ang gadget. Kwento ng tiyahin ng biktima, naiyak na lang sa nangyari ang 6 na taong gulang na bata saka nagsisigaw. Diyan ang cellphone, ano siyang cellphone? Moto nidagan dayon nidagan si ang iyahang igsoon yang papa sila nanagan dito anak tan-tanaw nila wala man jud kitagtaw. Sa tulong ng CCTV, nakuhaan ang muka ng magnanakaw. Pinaghahanap na siya ng mga otoridad. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Panalo sa scatter pero pinatay. Ganyan ang sinapit ng isang lalaking napasigaw ng maka-jackpot sa online sugal. Narindi ang kanyang amain kaya siya sinaksak. Yan ang umaarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Nataranta ang mga residente nang makitang duguan at nakahandusay ang 38 anyo sa si Joseph Lalaan sa labas ng isang bahay sa Bukidnon. Binuhat siya saka isinugod sa ospital. Malalim ang saksak na tinamo niya sa dibdib kaya idineklara ring dead on arrival sa ospital si Lalaan. Ang sospek sa krimen ang kanyang amain na si Felix de la Cruz.
Base sa inisyal na investigasyon, nagiinuman ng dalawa habang abala rin sa scatter si Lalaan. Nang manalo sa online gambling, napasigaw si Lalaan. Narindiriyan si De La Cruz kaya sinaksak niya ang biktima. Pero sa malaliman pang pagsisiyasat ng mga pulis, napag-alamang matagal na palang may personal na galit ang sospek kay Lalaan. Nadakip naman agad si De La Cruz. Nakuha sa kanya ang kutsilyong pinangsaksak niya. Depensa ng sospek, na-trigger siya ng pagtripan umano ng biktima pero nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Naharap ang sospek sa reklamong homicide. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pulsa CCTV, ang dalawang insidente ng banggaan sa kalsada sa Davao City at Cagayan de Oro City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Sa pulsa CCTV ang pagbangga ng isang motorsiklo sa tricycle sa Agora Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City Lunes ng madaling araw. Sa CCTV video na ibinahagi ni Boyet Baliguat, makikita ang motorsiklo na dire-diretso ang takbo sa outer lane. Bigla na lang itong sumalpok sa likod ng nakaparadang tricycle at natumba sa kalsada ang driver. Sugatan ang driver at inaalam pa ng pulisya kung ano ang sanhi ng disgrasya at kung nakainom ng alak ang motorcycle rider. Nakuna naman ng dashcam ang aktual na banggaan ng isang motorsiklo at L300 van sa highway ng San Antonio Barangay Matina Crossing A2 ng Hulyo. Makikita sa video na nakapasok na sa intersection ang van, ngunit kahit huminto na ang ilang sasakyan, humabol pa rin para lumusot ang motorsiklo. Nabangga ng van ang motorsiklo at natumba ang driver at pasahero nito na nagtamo ng minor injuries. Ayon sa Davao City Police, nagkaareglo ang dalawang partido at hindi na magsasampa ng kaso. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Dead on the spot ang driver ng truck ng basura na sumalpok sa dalawang bahay sa Binangonan, Rizal. Sa video, kitang nagdire-diretso ang truck hanggang sa bumangga sa mga bahay sa tabing kalsada. Sa lakas ng impact, wasak ang harap na bahagi ng truck. Nadamay din sa disgrasya ang isang nakaparadang tricycle. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck. Wala namang nasugatan sa mga residente. Pananagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11 ang taxi driver na nag-overcharge sa kanyang pasaherong magsasaka at persons with disability sa Davao Airport. Sa viral post ng netizen na si Ronlyn Suicano, sinabi niyang siningil ang kanyang mga magulang ng halos 3,000 piso sa halip na 300 piso lang ng taxi driver. Dumating sa Davao International Airport ang mag-asawa nitong Sabado galing sa Maynila at sumakay ng taxi papunta sa Davao City Overland Transport Terminal. Nagtalo pa umano ang pasahero at driver pero nanindigan ng taxi driver na walang mali sa kanyang metro. Ayon sa LTFRB, na-trace nila ang driver sa pamamagitan ng CCTV at pinagharap ang dalawang partido para sa isang hearing. Humingi ng tawad ang driver pero desididong magsampa ng reklamo ang pasahero. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 26,000 sako ng smuggled na bigas sa isang bodega sa Talisay City, Cebu. Tinatayang aabot sa 38 milyong piso ang halaga ng mga ito. Nagbabalik si FMR Cebu News correspondent Clark Pasuit. Ikinasa ng pinagsamang puwersa ng CIDG-7 at Agriculture Economic Sabotage Council ang operasyon sa Barangay San Roque, Talisay City kahapon, kung saan nasabat ang mahigit 26,000 sako ng mga puslit na bigas. Sa investigasyon, sinasabing nagmula ang mga smuggled na bigas sa bansa ng Pakistan at ng Vietnam. Sinasabing ang RDVI o River Valley Distribution Incorporated ang may-ari ng naturang mga bigas. Ito ang unang beses na may nasabap na smuggled na bigas sa Central Visayas matapos maipasa ang RA 12022 o Agriculture Economic Sabotage Law. Sasampahan ng Department of Justice ng kasong paglabag sa nasabing batas ang may-ari ng nasabat na bigas at wala itong piyansa. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita.
Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Local Water Utilities Administration kaugnay sa Prime Water. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan mismo ng Pangulo ang ulat ng luwa at formal na tinanggap at pinanigan ang nilalaman nito. Hindi pa man ito ipinalalabas sa publiko, tiniyak naman ng Malacanang na may mga kinakailangang hakbang ng ginagawa ang pamahalaan para maresolba ang problema sa supply ng tubig. Nakatakdang isa publiko ang mga rekomendasyon ng ahensya pati na rin ang direktiba ni President Marcos. Nauna nang iniutos ng Pangulo ang investigasyon sa Prime Water dahil sa mga reklamo ng kanilang mga customer. Para talakayin ang maiinit na issue sa bansa, kasama po natin ngayon dito sa PRTV Prime Studios si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Magandang hapon and welcome po dito sa amin sa Arangkada Balita, Attorney. Yes, good afternoon, Nina. Good afternoon, Jack. At of course, I'm honored to be part of this program today. Yes, first time ni Attorney Claire, pero tumawid lang siya. Kaya nga, sana may energy pa kayo. Nakita ko masyado kayo Kanina sinulit ng dalawang anchor sa kabila. Kaya nga, masyado. Huwag niyo naman kami Oo, ubusan. wala na kaming tanong. Tinapon na nga namin yung sulat namin kanina. Hindi, pero Attorney Claire, umpisahan ko muna light kasi si Attorney Claire ay kapamilya. Oo, alam naman natin na magkasunod pa kami dati ng programa, kaya lagi kaming nagkikita noon. So, ang tanong ko bilang isang anchor, broadcaster, and lawyer, ano po, paano po nabago ng buhay nyo itong pagiging spokesperson nyo ngayon ng Malacanang? Siguro, may pagbabago kasi meron kang nire-representa eh. Yes. Hindi tulad noon na kapag nagsalita ka as a lawyer, alam mo agad kung paano sagutin. Ngayon kasi, iisipin mo na dapat ito ang sagot mo, dapat base sa facts, base sa katotohanan. Kasi kapag nagkamali ka na sinabi, magre-reflect yun sa Pangulo, sa Palasyo. So, dapat mas maingat. Pero yun nga, attorney, kunyari dati nanood na tayo sa ABS. Sabi ko nga lagi, pag nagsalita tayo, partner, or kayo ma'am, nung nasa ABS, dala natin, hindi lang pangalan natin, kasi pangalan na rin ng kumpanya, dala natin. Pero eto, kayo yung mouthpiece ng ating Pangulo, mas mahirap ba kumpara dun sa dati na or basically the same? Tingin ko mas mahirap kasi hindi basta-basta ka pwedeng sabihin kung ano yung gusto mong sabihin. So, dapat talaga yung tama, hindi rude. Dapat ganun eh. Yes. Pero dapat firm. Hindi pwede namang masyado kang malamya. Hindi pwede yun sa akin. Oh, yun Hindi nga. pwede yun sa akin. Hindi bagay. Hindi ko kaya. hindi ikaw yun, no? Pero hindi. Actually, sa totoo, Attorney Claire, mas tumapang kayo ngayon eh. And, Hindi. mas ganun ba? Ngayon Hindi, lang hindi. nakita Hindi. Minsan, depende sa topic. No, kasi kapag, siguro dahil trial lawyer ako. Opo. Mas Okay. iba eh. Iba pag nasa korte ka, I object your honor. Alam mo na eh. So, siguro yung tapang, ito na. Oo. Ngayon lang siguro nakikita kasi noong before sa usapan din Kampanila is more on. Nagbibigay Sagutan kayo na. ng advice kasi, oo. Di, pero yun nga po, kasi ang presidente, we know him as very friendly, di ba? Mabait, parang soft-spoken. Yes, Di ba? Kumbaga, siya yung, hindi ko naman sinabi yung opposite ninyo, pero parang ganun na nga. naman eh, opposite. Parang iba talaga eh, no? ikaw yung yin sa kanyang yang or something. Ito ba yung gusto talagang gawin ng ating palasyo? Hindi. Kasi sabi ko nga, the first day pa lang ako, hindi naman, wala kaming naging usapan paano ba ako magiging press officer. Yes. Wala talaga. Until bigla akong tinanong. Since alam ko yung issue. Yes. So, at alam ko paano itong sagutin. Siguro kahit si Pangulo baka lang nagulat. So, pero yun ako eh. Opo. Basta kung ano yung totoo at kaya ko ipaglaban ko. At actually, ang reaksyon namin ng mga media or yung mga nagbabantay sa palasyo, it's about time. Kasi ang bait-bait nila, Oo masyado. nga eh. Sobra. Oo, I hindi mean, man talaga lang... nagkaroon sila ng talaga, iba yung wit, di ba? Iba yung witty sa rude eh. Yung wit ni ma'am eh. Pag At saka umaharap kailangan talaga. sagutin mo rin based on facts at Yes. based Yes. sa naaayon sa batas. Oo. Ang dami kasi talagang fake news. Yeah. Ang mas masaklap, minsan yung public servant pa, mataas ang posisyon, siya pa yung source of fake news. So yun yung dapat mo na sagutin. Eh, hindi ka lang. Source of fake news ka.
Kaya, Kailangan mo Totoo. i-call out. Parang yun nga, you are not afraid to call them out. I mean, example, yung nagpasa nga, si Senator di ba? Senator ba to? Yung, yeah. yung AI. Yung AI, Pero sabi niya, okay lang. importante yung mensahe. Diba? Hindi daw importante kung paano ginawa. Importante daw yung mensahe, di ba? Ano ba yun? Diba? Kasi diba, ikaw, isa kang public servant, kumbaga tinitingala ka dahil ikaw yung leader. So, ikaw yung dapat na hindi gumawa ng mali. Kasi para ikaw ba yung magiging instrumento para gayahin ka ng iba? Kumbaga, problema na nga ang fake news, huwag ka nang dumagdag. Yes. Oo, di ba? Pero yun nga, yung Attorney Claire, no, yung ano yung typical day ng isang Palace Press Officer? Sa umaga, nagso-social media pa. Kasi pag nag-social media ka, mas stress ka sa dami ng mga bashers mo, mga gano'n. Ay, hindi Pero ako marami ring tinitingnan fans. Yes, oo. Dami Ano yung naman fans. eh. Isa na ako doon. Fan na ako dati. Ay, thank Mas you. lalo pa ako naging fan ngayon. Kasi nakita ko na finally meron tayong isang strong woman. Na di ba? Para sa mga kababaihan. Hindi yung meron kasi mga press Empowered. officer na alam mo na nakikipagbulahan sa mga... Yes. Alam din naman natin mga reporters, binubola lang ako nito na gano'n. Pero iba yung nyo eh. I mean, real talk kayong madalas. So what's a typical day? Yeah. Okay, pag gabi, syempre manonood muna ako ano news. Yeah. Okay. Diba? At tumitingin din ako sa mga vloggers. Kasi minsan nauuna sila eh. Yeah. Really, totoo. Minsan Mga nauuna sila. chismis, mga marites. Diba? Kanino kay Ronald Llamas? Lahat Lahat sila. sila. Oo, lahat naman Jane sila Heydarian. pinanood ko. Basta, Baka sabihin, paborito natin. Kasi paborito, lagi namin guest kasi. Yes, Yung Quatros. Ay, tama. Quatros. Quatros. Oh, Oo. diba? Iba na pangalan eh. Ay, Quatros, ano na nga ba? Alas. Quatros Alas. Oo. so syempre yung mga opinion nila, nagmamatter yun eh. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, porkit kontra ka, mali ka na. So I really have to listen to them din. Baka nga, maganda yung point. So hindi tayo negatibo sa mga talagang nagkokontra. Pero wag kasi iba kasi yung kumukontra lang dahil gusto mong iparating yung tama kaysa sa obstructionist. Ano po ba yung obstructionist? Walang masabi. Wala siyang masabi. Walang rason. Mema. Tama Mema. May ganun lang. Yun, oo. oo. Katulad nung kanina, nung sinabi ni VP Sara na yung report ng PIDEA, Yeah. nung sinabi niya blanco, so di man lang niya inisip, ano yung blankong papel na sinasabi. Sinabi niya fabricated. That's so irresponsible. Kaya nga, no? Oo. Kasi tama po kayo, kailangan ma-call out yung mga ganun. Na, di ba? Kasi sila, pwede nang silang kahit anong sabihin eh. And then, lalabas na katotohanan kahit na Oo, yun nga, di ba? hindi siya, I mean, kahit ano, pwede, ganun sila ka-entitled minsan yung ibang tao. Hindi, tsaka iba na talaga ngayong partner, no? Yung tsaka din, ma'am, yung kasi yung sa fake news ngayon eh, yung AI, ang hirap kalaban eh. Na-alter yung boses, nagmumukhang talagang legit. So talagang, bilang, sabi nga namin, bilang media practitioners din, and of course, bilang, press officer, gaano kahirap yung battle against fake news ngayon? Yun nga, mas mahirap nga pagka leader. Ang nagsasabi ng fake news. Kasi pinaniniwalaan siya agad. Di ba? So, pag pinaniwalaan ka, paano namin i-counter ito ng katotohanan? Wala naman kami magagawa kundi sumagot. Opo. Kasi in the first place, sino ba ang nasisiraan dito? Gobyerno. Kung saan siya din nagtatrabaho. So, paano namin ipapakita sa taong bayan na ang report ng PIDEA, kung may blanco man sa dulo, kasi kitang-kita naman kung hanggang saan lang yung dulo, kung saan yung mga tao, kung prepared by, reported by. So, kung meron namang sumobra na papel, huwag mong lagyan na mali siya yun. Ibig sabihin, alam mo kung saan yung ending. Kung nasobrahan yung pagpiprint ng ibang mga papel, it doesn't mean that that's fabricated. So, sa isang public official to say na those documents from the PIDEA, fabricated, hindi yun katanggap-tanggap. Kaya nga. Pero ma'am, nakikita ko minsan yung mga statements nyo pagkausap nyo, o yan, nagbibigay yung mga statements na katulad ganyan. Kamusta yung relationship nyo ni Pangulo? I mean, sinasabihan ka ba, oops, masyado ka matapang. Di ba siya naggaganon? Or sige pa, okay na, okay sinabi mo. Oo, di ba? Sabi niya Oo. minsan, Ano? matapang ka kasi. Oo, baka siya balikan eh, no? Dahil siya yung balikan. Pero hindi naman niya ako sinasaway, basta tama yung sinasabi ko. Opo. Yun. Pero sabi niya, minsan pag nag-uusap, opo, tama po to. Mr. President, tama po to. Tapos sabi niya, ikaw kasi matapang ka kasi.
Ayan, gano'n. Napakakalmado kasi ng Pangulo. Talagang Oo, tama pati kayo. nga sa pagsasalita niya Iba din Yes. Alam mo yun kasi, Oh. iba yung may breathing. Iba Oo yun. nga. Tama. Oo. Ay, bigla tayong tumahimik doon. Oo. Bigla, hindi ko alam kung ano yung susunod ko bigla. Di, pero yun nga din, pinag-uusapan natin kanina, partner, di ba? Of course, nakita natin, marami kang fans, pero marami din mga bashers. Pero paano, so pinag-uusapan natin, paano mo nasi-shield yung family mo? Pagdating sa diyan, sabihin niyo ba, sinasabi ba, wag na kayo mag-ano sa social media, wag niyo papatulan yan. Oo, sinabi ko. Huwag. Kasi pag pinatulan nyo yan, tapos hindi nyo mo alam kung robot. robot. Yes. Basta, Yeah, robot, yeah, drone, oo. no? Eh, Hindi. Kung dami account yan or what, di ba? Oo. Like sinabi ko lang yung robot kasi nadinig ko before na dapat daw robot, drone, ano pa ba yung sabi? Hindi. Baka, I mean, mga dami account or troll at trabaho nila yan na manira for a fee. So, sige na, magtrabaho na lang kayo. Opo. So, I don't care. Ayan, tama. Oh, I agree. Oo. Basta dire-diretso lang po tayo sa trabaho. Pwede po bang malaman ang mood ngayon ng Malacanang, especially after the elections? And then, yung election na nagulat po tayo sa resulta. And then, after the reshuffle, how would you compare the mood after yung mga changes na yan? Mas inspired. Mas inspired ang Pangulo magtrabaho. Nakita nyo naman yung ginawa namin talaga. Wala kaming bakasyon. Trabaho, walang bakasyon. Kung pwede Sino ba yung lahat kami. nagbabakasyon? Meron ba? Tingnan natin yung mga social media ng mga politiko, kung nasan sila. Baka travel. Doon na lang, travel, bahala na sila. hindi Tingnan nyo na lang, nagtatrabaho. malalaman Marami nyo yun, kasi, no? Oo. At saka ano bang sinashopping naman yan? Di ba yung gano'n? Yun na. Yun nga Can they be more discreet? Hindi ba discreet? They can't. Oh, yun na nga. Balik na lang. yun. Pero, Sana. Oo. Opo. Pero ma'am, di ba, pag ang isang public official o government official, lalo na nagpunta ng ibang bansa, dapat official work yan. And at Depende. least may inuuwi ka man lang na pakinabang Balita. sa bansa or investment. Yeah, ito yon. Okay. Kung personal trip, liwanagin natin to. Oo. Kung personal trip naman, di go ahead. Di ba? Kung ayaw mong magtrabaho at personal trip yan, wala naman magagawa. Pilitin ka eh. Di ba? Pero once na kinilay mo na you're not on a holiday and you're working, ay kailangan magsabi ka sa tao, anong tinarabaho mo? Anong That's the only point eh. Kasi kung on leave ka at personal trip yan, kung kaninong gastos yan, di bahala ka. Walang problema yun. Pero wag mong i-claim kung nagtatrabaho ka because once sinabi mong nagtatrabaho ka, it means you're using your position. Gamit mo, dala mo yung bansa. Diba? Gamit mo rin yung official functions mo. I-compare ko na before ito, let's say, si Nina, isang VP sa isang kumpanya, nag-leave siya abroad. Pero ginamit niya, dinala niya ang programa Arangkada. Nakipag-deal siya sa isang kumpanya. Nakakuha siya ng deal. Halimbawa, hindi mo ba i-report sa boss mo yun? Sabihin mo, ay boss, pera ko to eh. Ay, dala mo yung kumpanya eh. Dala mo yung pangalan mo, dala mo yung official functions mo. Tapos hindi ka magre-report dahil bayad mo. Personal trip, parang hindi tama yun. Oo. So ngayon, Attorney Claire, paano nyo ba tinitimbang ang pagbibigay proteksyon sa mensahe ng administrasyon at ang karapatan ng taong bayan po na malaman ang totoo? Okay. Bago ako sumalang, alam ko naman yung ibang pwedeng matanong. Di ba? Pagka alam ko na pwedeng matanong, sabi ko, pag nagmi-meeting kami ng Pangulo, at the time na nandoon nagkakausap kami, sabi ko, Sir, ano po ang reaction nyo dito? And pag nabigay siya ng reaction, saka lang din ako mag-explain. So at least alam ko saan yung kanyang direksyon. So, hindi naman tayo magsasalita dito ng hindi alam ng Pangulo. Pero yun nga, yung binibigyan niya kayo ng free hand. Pag kunyari, may isang issue na itatanong. Kasi minsan sa mga press con, do sa yung press briefing nyo, bisa magbabato na lang ng tanong eh. I mean, hindi mo na kailangan i-clear kay Pangulo. Okay, kasi minsan, kasi talaga, minsan, Oo. yung ibang issues, alam mo na eh. Kaya yun yung the reason why ako nag-a-update ng news sa gabi. So most probably matanong to. So may tatawagan na ako. And especially yung mga ahensya. Pag ahensya, pag nalaman ko na may issue sila, sa morning ko sila natawagan.
Kaya pinapakiusap ko sa mga heads ng agencies pag ako po yung tumawag. Sagutin niyo na po kasi minsan may issue. So ang DOJ madaling tawagan. Uy, wow. Si- Bigyan natin ng pagbubugay, mga madaling tawagan. Sino yung hindi? Wala pa yata ako na encounter. Ayun, tuloy na. Wala tuloy. Parang Pinisa-isa mo eh. baka ano eh. Bigla nakakalimot. Baka nasa ibang bansa. Baka nga. Baka hindi ko makontak kasi Iba yung time oo, zone. malayo. Hindi, tsaka actually babalik ako dun sa, yung kanina yung pinag-i-issue yun sa pagbabakasyon. Well, ang question, okay, sige, i-declare mo na personal trip. Pero paano naman yung responsibilities at duties mo dito? That's the point. So, bahala na siyang sumagot doon. Kasi hindi ka naman pwede laging work from home or work from The Hague. Hindi naman pwede lagi ganun. Kasi may tao kang, hindi naman pwede utos ka lang dito. Diba? O gawin mo to, magpamigay ka ng tinapay doon, magpamigay ka ng milk doon. I mean, kailangan ka eh. So it means kapag wala ang isang leader, tapos mga tao mo na lang, paano mo sila makukumanduhan kung di mo nakikita personal? Diba? Pwedeng gawin, oo, pero nasa yung leadership na pinag-uusapan natin. Diba? Pwede pala siyang tumakbo yung isang kumpanya kahit wala yung presidente, kasi lagi kang wala. O di, baka maiwan ka sa kangkungan. Mahirap yun. O, sa ngayon po, Attorney Claire, ilang 3 years, may 3 years pa ang Pangulo, no? Pero naka 3 years na siya. Ano po sa tingin niyo yung mga magaganda niyang nagawa na dapat i-highlight, lalo na ngayon paparating yung SONA, no? Ano yung mga proyekto na maaari niyang ipagbibida niya ngayon sa darating na SONA? Ang akin talaga, sa tingin ko, ang pinakamaganda niyang nagawa, isa lang to sa pinakamaganda. Yung tulong sa farmers. Kasi because of that, inuna niya talaga lahat para magkaroon ng mas magandang ani. Huwag lang tayong magkakaroon ng mga bagyo and everything. Makita niyo naman, di ba yung supply? Kaya tayo nagkakaroon ng 20 pesos na bigas. Because marami ring supply from the farmers. So inuna niya yung mga farmers na hindi nakikita ng ibang, siguro ibang kababayan kasi hindi naman lagi ito nare-report. At hindi rin nakikita ng mga tumutuligsa sa kanya dahil di naman sila nanonood ng news. Yes. So, at ito pa, yung pagbukas, yung pagkonekta ng internet. Yes. Yeah. So, Oo. isa to sa gusto ni Pangulo na bago matapos yung termino niya, is from, kumbaga, from, Apari hanggang Hulo, hanggang, North to South. oo, konektado. Ma-connect talaga. Yes. Tsaka siguro definitely isa sa nakita ko is yung 20 pesos na bigas. Yes. Oo, dahil nga tinan mo, yung 20 pesos na bigas, may naging comment pa nga din yung mga mga bashers, di ba? Kesyo, hindi daw pantao. Nung nakarang administration nga, pinapakain tayo na may bukbok, di ba? Na bigas. Tama. Di ba? Tas At least ngayon, maganda yung 20 pesos na bigas. At saka nagtuloy-tuloy siya. Akala kasi nila, sandali lang eh. Pero it's mukhang panglong. Ano to? Hanggang matapos po ang termino ng Pangulo. Yes, yan talaga yung balak. Yan talaga yung gusto. Kaya lang sabi ko nga, sana magtuloy-tuloy yung ganda ng tanim, yung ani. Wag lang mababagyo and everything. Para yung supply tuloy-tuloy din. Para yung pagbebenta ng murang bigas, kaya. Alright. Yes, Attorney Claire, no, may hinain yung kahapon na binasa natin at may hinain na motion si Senator Robin Padilla na para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kapangyarihan ba talaga ang pamahalaan natin over ICC na, ibalik nyo na nga dito. I mean, realistically, kaya ba? It's either drama or hindi siya na-advise ng lawyer niya. Yun lang, siguro. Naku, sino kaya yung lawyer niya? Nga, di ba? Yun Baka nga hindi kasalanan ng lawyer, baka hindi siya na-advise eh. Or hindi. Diba? Well, yung po isa sa pumirma, si Senator Bato de la Rosa, sinabi naman niya na hindi naman siya abogado. Pero Siguro that's the reason why. Hindi siya abogado. Ano po ang reaction niyo? Siyempre ngayon naririnig natin yung mga soundbites, ganito, ganyan, na ang Pangulo daw ay dating Pangulo, ang dating Pangulo Duterte ay butot balat butot na, balat ganito, na. ganyan. Oo. Diyan sa kanyang detention center sa The Hague. Nung napakinggan ko kasi si Ma'am Elizabeth Zimmerman, hindi naman siya naging alarmado. Sabi niya, okay nga kasi hindi na siya nagtitake ng medicine. Siguro may maintenance si dating Pangulong Duterte. And it's good. So, ibig sabihin, saka may nakapagsabi sa akin na normal daw sa may edad, lalo yung walang exercise na pumapayat because muscle of everything. Hindi ako doktora, pero may nagsabi lang sa akin, may ganun talaga daw kondisyon. So, ang kailangan daw talaga is
exercise. Yun Kaya. lang. Para Is- medyo mag... Ayaw atang Naman. ayaw Tulog-tulog lang mag-exercise sabi ni ayaw Ma'am mag-exercise. Zimmerman, di ba? Oo. And even the Vice President, nag-confirm niya na okay naman, payat lang. Okay. So let's pray for his good health. Oo. Kailangan niya mabuhay ng matagal. Kaya yun. Oh, yan. Okay, Attorney Claire, panghuli na lang po. Mensahe nyo sa taong bayan, lalo na ngayon ang feeling natin ay medyo very polarized, no? Iba-iba tayo, may pro-Duterte, anti-Duterte, pro, di ba, yung ganyan. May pink, meron pang ganyan. So, paano po ba natin na mababalik yung gusto talaga ng presidente na unity, yung totoong unity? Una, ang Pangulo may direksyon. Pag po tayo maniwala sa mga sinasabi ng mga obstructionist nang walang direksyon ng Pangulo. Nakita niyo naman po kung paano tumulong, paano palaguin, no? Ang bansa natin. So, ang mas maganda lang po dito, ang mensahe natin ay wag na po natin ibaksak yung gobyerno. Wag natin ibaksak kasi pag binabaksak niyo po yung gobyerno, kasama po tayo lahat babagsak. So, magtulungan tayo, meron tayong Pangulo, kailangan din niya naman ang tulong ng taong bayan para maiangat natin yung sarili nating bansa. Huwag nating siraan, huwag tayo masyadong negative para ipakita lang natin, kahit kayo nasa SOCMED, nasa mainstream, yung magandang nangyayari sa Pilipinas. Para mas, para sa ekonomiya, sa turismo, lahat yan pag nakaisa-isa tayo, hindi tayo babagsak. Alright. Naku, maraming Salamat. salamat. And of course, pabigay lang. Wow. Yeah. Ay, ako na po. Galing po sa the Netherlands yun. Joke lang. Thank you. Uy, magandang bulaklak doon. Naiyak ako. Oo, maganda. Dapat may Important po tulips yan. na, di ba? O, di ba? Yung nga naisip ko, tingnan ko tulips ba yan? Pero ang ganda po. Tingnan. Fresh. Ako wala. Mamaya ka dalan doon. Pinagpipitas ka pa namin. Thank you. Attorney, Undersecretary Claire Castro, maraming salamat po. Salamat po. sa inyo. Sana next time, magkaroon ulit kayo time kahit via Zoom man lang kayo. Yes. Thank you, Yes. Jack. Thank Salamat you, po. Nina. Maraming salamat. Salamat po. Ingat po. Nakisimpatya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos sa gitna ng matinding baha sa Texas. Ipinarating ng Pangulo ang pakikidalamhati at panalangin para sa mga biktima ng kalamidad. Batid daw ng Pangulo ang hamon, dala ng muling pagbangon kasunod ng kalamidad at ang hirap na dinaranas ng mga nagdadalamhating pamilya. Kaya kaisa ng US ang Pilipinas sa panahong ito. Sa kabila nito, tiwala ang Pilipinas na makakabangon ng Texas sa tulong ng pagkakaisa ng kanilang pamahalaan at mamamayan. Sa aming pagbabalik, 5 sa mga Pilipinong tripulante ng MV Eternity na inatake ng mga rebelding Houthi, ligtas na. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Inihain ng mga kongresistang kabilang sa tinaguriang West Philippine Sea Block ang 2 bagong panukala kaugnay sa nasabing rehiyon. Una na riyan ang House Bill number 1625 na nagsusulong sa pagtuturo ukol sa West Philippine Sea sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Pangalawa naman ang House Bill number 1626 na layong maideklara ang July 12 ng kada taon bilang National West Philippine Sea Victory Day. Ayon kay ML Party List Representative Leila de Lima, ito ang kanilang pinagsamang tugon para ipaalala sa lahat na hindi makakailang atin ang West Philippine Sea. Hindi nababahala si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kung pati siya ay i-ban din ng China. Kilala bilang kritiko ng China si Tariela, partikular sa paulit-ulit na panghihimasok nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, sakali mang patawan siya ng sanksyon ay ituturing niya rin itong karangalan. Samantala, binatikos din ni Tariela ang ilang Pilipino na sumusuporta pa sa naratibo ng China, imbes na tumindig sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Nauna nang naban ng China si dating Senator Francis Tolentino. Nanindigan ang Chinese Embassy sa ipinataw na ban laban kay dating Senador Francis Tolentino sa pagpasok sa mainland China, Hong Kong at Macau.
July 1 nang i-anunsyo ng Chinese Foreign Ministry na ipinatupad ang sanksyon laban kay Tolentino dahil sa umano'y mga pahayag at pagkilos niya labag sa interes ng China at ng kanilang kooperasyon sa Pilipinas. Ayon sa Chinese Embassy, nasa ilalim ng legal prerogative ng kanilang gobyerno ang mga ganitong uri ng parusa. Iginit naman ng dating senador na ginampanan lang niya ang tungkulin niya bilang isang Pilipino. At ang ginawa niya aniya ng China ay pagyurak sa soberanya ng Pilipinas at paglapastangan sa pambansang interes. Ligtas na ang 5 sa mga Pilipinong tripulante ng MV Eternity C matapos itong atakihin ng mga Houthi rebels sa Red Sea malapit sa Yemen. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy pa rin ang search and rescue mission matapos lumubog ang MV Eternity C. Sakay ng MV Eternity C ang 21 Pilipino at isang Russian crew. 5 ang nakaligtas, kabilang ang kapitan ng barko. Samantala, hindi pa makumpirma ni Kakdak ang ulat na may mga namatay. Kailangan muna umano niyang makausap ang mga nakaligtas na seafarers. Lastly, marami ng ulat sa media about dun sa mga nasawi. Merong reports na 4, merong reports na 3. We will still have to confirm, and the best source at this stage will be the seafarers themselves. Naghain ng panukalang batas si Senator Panfilo Lacson tungkol sa pagtatalaga ng designated survivor o kung sino ang papalit kapag may nangyaring masama o nasawi ang Pangulo. Narito ang report ni Kat Kahukom. Mr. President, distinguished colleagues, this is it. Inihain ni Senator Panfilo Lacson ang Presidential Succession Act na layuning dagdagan ang mga pwedeng pumalit sa Pangulo pag may nangyaring aksidente o sakuna sa kanya. Dati nang ipinanukala noong 18 Congress ito bilang Designated Survivor Bill at ngayon ay muli itong binubuhay ng Senador. Base kasi sa Article 7 Section 8 ng 1987 Constitution, inaatasan ang Kongreso na magpasa ng batas tungkol sa succession para masigurong magtutuloy-tuloy ang trabaho at serbisyo sa pamahalaan. Ito'y nakaprovide sa ating 1987 Constitution. Inaatasan ng Kongreso na magpasa ng batas para doon sa succession, yung manner na ma-extend yung succession in case na, God forbid, may mangyari sa Pangulo, Pangulong Pangulo, Senate President at saka Speaker of the House. Kung magkasabay-sabay o kaya one by one, magkakaroon ng crisis dahil magkakaroon ng vacuum kasi walang mag-acting president. Ayon sa senador, magsisilbi lang bilang acting president ang vice-presidente pag may nangyaring masama sa Pangulo. Acting president siya hanggang sa magkaroon ng eleksyon. Siguro special election na nire-refer sa Constitution para sa presidential. Ngayon, kung mawala naman yung vice-presidente, halimbawa na-impeach o na-convict sa impeachment o kaya namatay, na-disable, ang presidente naman magno-nominate from among the members of Congress, both houses, na ito i-confirm naman ng majority of the members of Congress. At pag naubos naman ang lahat ng successor sa isang sakuna o di inaasahang pangyayari, ang pwedeng pumalit ay ang mga sumusunod. Ang pinaka-senior na senador base sa tagal ng serbisyo sa Senado. Ang pinaka-senior na miyembro ng Kamara base sa tagal ng serbisyo sa Kongreso. At isang miyembro ng gabinete na itatalaga ng Pangulo. Base rin sa panukalang batas bago dumalo sa isang event ang Pangulo at ibang matataas na opisyal, dapat italaga na ng Pangulo ang miyembro ng gabinete na ikukubli sa isang ligtas at lihim na lugar. PSG ang magbabantay sa kaligtasan ng itinalagang designated survivor. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang mas malalim na investigasyon kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Kasunod nito ay naghayag ang Senado na maaring na din nilang buksan muli ang investigasyon sa kaso. May report si Angela Babad.
the Med Undersecretary Claire Castro. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing gusto niyang mabigyan ng hustisya ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Ito ay sa harap ng balita na marami pang individual ang sangkot sa naturang kaso. Una nang inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na posibleng may kaugnayan din ito sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kung ganyan po ang nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Ayon naman kay Senator Ronald De La Rosa, isa sa nanguna sa investigasyon noon sa Senado sa missing sa Bungeros, posibleng mapuwersang buksan muli ang investigasyon kung may kasamahan sa Senado na magsusulong ng investigasyon. Kamakailan ay inilantad ng whistleblower na nasa posibleng higit pa sa 34 na nawawalang sa Bungero ang itinapon sa Taal Lake. Idinawit din niya ang ilang kilalang malalaking negosyante at mga pulis. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sisimulan na ng pamahalaan ang paghahanap sa mga nawawalang sa Bungero sa Taal Lake. Isasagawa ang search and retrieval operation sa Talisay, Batangas. Umaga nang dumating ang mga opisyal ng Department of Justice, Philippine Coast Guard at PNP para sa operasyon. Dumating sila sa PCG substation sa Talisay Fishport kung saan isasagawa ang jump point ng operasyon. Ang operasyon ay nagsisilbing technical dive at assessment upang mapatunayan kung talaga bang itinapon ang mga sabungero sa Taal Lake. Aalamin din kung masyado bang malalim ang lawa para sisirin at hanapin ang mga labi. At para pag-usapan nga ang ginawang diving operations dyan sa Taal Lake, makakausap natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Noemi Cayabyab. Magandang gabi po, Captain Cayabyab. Welcome po sa Arangkada Balita, Jack Batallones po at Nino Corpus. Magandang hapon niya and Jack at sa ating pong mga tagapakinig po. Yes, ma'am. Yes, ma'am Cayabyab. Masasabi ba natin nagsimula na talaga yung diving sa paghahanap or parang assessment lang to or tinitingnan muna natin yung lugar? Well, kanina ang ginawa natin is more of technical site assessment. So ang ating official or commencement ng ating diving operation ay magsisimula po bukas sa umaga. Ay, okay. Pero yung kanina, ang tinitingnan lang po natin is yung kung gaano kalalim or anong klaseng, pag sinabi natin technical assessment, ano po yung ginagawa dyan? Well, sinecheck po natin kung gaano po kaklaro yung tubig and then yung magiging lawak po ng ating operational area. And then part po doon is yung magiging effect po since meron pong alert level status ang ating Taal volcano. So yun po yung mga factors na kino-consider natin before po tayo mag-start or mag-formal commencement ng ating diving operations bukas. So kailan po talaga yung pagsisid sa Taal Lake, Captain? Ninya, magsisimula tayo bukas. So if weather permits, again, marami tayong kino-consider. So kung medyo masama ang panahon, makaka-apekto rin yan sa current ng tubig and then sa visibility underwater. And then, of course, we will also consider yung magiging status ng Taal volcano bukas. But again, the Philippine Coast Guard technical divers are very ready to conduct our diving operations tomorrow. We all have the equipment na kakailanganin and nakaredy na rin natin mga staging area at if ever, ang mga advices from our technical experts. And ma'am, kanina, ano yung initial assessment na po natin dito sa ginawa natin na pag-dive kanina? Ano yung mga nakita na po natin? Hindi pa ata nag-dive. Hindi pa talaga. Umikot pa lang. Yes. Surveillance. Ano nakita na? Yeah, tama. Ano yung nakita sa surveillance na ginawa po kanina? Well, as of now, na-check natin na may possibility na makapag-comment tayo bukas. So yun ang nakikita nating magiging magandang patutunguhan ng naging site assessment po natin kanina. Captain, mailalarawan niyo po ba sa amin kung paano gagawin ang pagsisi dyan sa Taal Lake? Gaano ho katagal? Ilan po yung mga divers natin bukas? As of the moment, meron na tayong 2 team ng technical divers and meron pa rin tayo paparating. So we are expecting almost 40 technical divers that will do the operation, the diving operations po.
And then, ang tagal po, depende po, no? So, as much as possible, we really wanted to expedite this gathering of evidences. But again, meron po mga factors na kinoconsider po, may mga complexities po ang ating magiging operations na posible po maging rason ng pagtagal o depende po na magiging duration ng ating operations po. May follow-up na po. Mahirap po ba na sisirin yung Taal Lake? Gano'n ho ba ito kalalim? At kumusta po ang visibility? Mahigit kumulang 200 meters po. Kaya po kinakailangan din po natin yung mga advanced equipment. As a matter of fact, yung Philippine Coast Guard po ay may paparating po tayong isang remote operated vehicle, yung ROV po natin, na magagaling po sa isang barko natin. So itong ROV na to ang makakatulong po sa pag-detect po sa ilalim po ng tubig. Kasi we also wanted to ensure yung safety ng ating technical divers. And of course, with all the resources we have, yung efficiency po na magagamit during the operation. So we will be expecting the ROV na paparating po ngayong weekend. And we also have the UAV, yung mga drone po natin to assist our divers for the conduct of aerial survey. So meron na po tayo mga equipment and technical divers na nasa location na po para makapagsagawa po ng ating operations bukas. Yes, and Captain Keviab, no, I'm sure marami na kayong ginawang ganitong klaseng diving operations, whether sa ibang bodies of water, sa dagat. Ano yung difficulty na nakikita nyo? Kasi Taal Lake to, may mga feeds para sa mga isda doon. Naisip ko yun, kaya tinanong ko yung visibility, yun baka ang dilim-dilim. Nag-follow up ako doon sa question. Can you compare, ano yung difficulties na mas madali definitely maghanap sa dagat kesa dito sa Taal Lake na to? At nandyan yung threat ng bulkan. Tama po. So yung visibility underwater, depende po yan. Marami pong factors na makaka-influence ng labo ng tubig. So maaring sa lakas ng hangin, depende po sa klima, and then ang temperature po ng tubig ay depende po sa alert status din po ng ating Taal Volcano. So, yun po ang kinoconsider po namin ngayon na magiging technicalities ng ating dive po bukas. As to yung visibility po underwater, hindi po natin masabi kasi may posibilidad po na magbago po siya everyday. Depende po sa klima na meron tayo ngayon. Isang mabilis na habol na tanong, pag nasa malapit pa siya sa bulkan, mas mainit yung tubig? Or not necessarily po? I couldn't say as of the moment, no, medyo wala po tayong background about that. But there may be probability, Jack, na kung merong konting pag-alboruto, of course, may posibilidad na tataas ang tubig or temperatura doon sa tubig. Mahirap pala siya. Pero super init ba? Hindi kasi iniisip mo tabi ng bulkan, baka di ba sa ilalim, biglang sobrang init. Meron ho bang ganong dangers na maaari nila harapin? Yes, may probability po. Pero again, depende po sa alert level status po. So as of now, Sir Jack and Mamina, meron nasa level 1 alert level status po tayo. Alright. So hindi po natin alam sa mga susunod na araw po. Okay, maraming salamat po, Coast Guard spokesperson Captain Noemi Keviab. Good luck po tomorrow. Mabuhay po kayo at ingat po. Maraming salamat po at magandang gabi po. Hinikayat ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na higitan ng mga bagong halal na miyembro ng Kamara ang mga nagawa ng 19th Congress. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga makabuluhang reforma para sa maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kamakailan lang ay nagtipon ang mahigit 60 bagong halal na mambabatas sa Imelda Hall sa Malacanang. Ang okasyon ay bahagi ng pagtatapos ng Executive Course on Legislation para sa mga bagong miyembro ng Kamara sa tulong ng House Secretariat at UP NCPAG. Ayon kay Romualdez, naging produktibo ang 19th Congress na nakapagpasa ng 61 priority bills ng LEDAC. Sa aming pagbabalik, binatilyo humiga sa Riles habang may dumadaan na trend for the content. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Isa ang naiulat na namatay sa Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Bising at ng Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Sinasabing ang namatay ay 1 taong gulang na batang babae na tinangay ng rumaragas ang tubig sa kasagsagan ng pagliligas ng pamilya sa Las Piñas. Natagpuan ito sa isang riverbank sa Barangay Talon 3.
Sinasabing nabitiwan ng ama ang anak habang lumilikas mula sa barangay Almanza 1. Kasalukuyang bineberipika pa ang ulat. 103,274 na tao o 32,606 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Pising at habagat sa Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera Administrative Region at sa National Capital Region. 3 low-pressure areas na nasa loob at paligid ng hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility ang na-monitor ng PAG-ASA. Gayunman nilinaw ng PAG-ASA na wala sa 3 low-pressure area na ito ang direktang nakakaapekto sa bansa. Pero ang isang LPA sa labas ng PAR na nasa malayong silangan ng Batanes ay may katamtamang tsansa na maging tropical depression o bagyo. Ang ikatlong LPA ay natitirang bahagi pa ng bagyong Bising na nananatili sa timog silangang bahagi ng China at maliit ang posibilidad na maging bagyo. Heto ang isang hindi nyo dapat gayahin for the content. Buwis buhay na humiga sa Riles habang may dumadaan na tren ang isang binatilyo sa India. India na naman. Nagtatawanan pa ang grupo ng mga lalaking yan, walang takot na humiga sa Riles ang binatilyo hanggang sa dumaan ng tren. Ligtas naman ang bata pero hindi para sa mga otoridad na nakapanood ng video. Ipinatawag ng mga pulis ang mga magulang ng mga binatilyong sangkot sa viral video. Ay nako, ito ang dapat yung tularan. Isang Mindanawan at may dugong tribong Teduray mula sa Maguindanao del Norte ang nagtapos na cum laude sa kinuha niyang dual degree sa Yale University sa Amerika. Higit pa sa kanyang tagumpay, nais niyang magsilbing inspirasyon sa kabataang nangangarap na kung kaya niya, ay kaya rin nila. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Mula sa simpleng pinagmulan sa bayan ng Upi sa Maguindanao del Norte, hindi inakala ni Nathan Wayne Ariston na makakamit ang pangarap na tila imposibleng abutin. Nitong Mayo, nagtapos si Nathan bilang cum laude sa dual degree nito na Physics at Mathematics sa Yale University, isa sa prestigiyoso at kabilang sa Ivy League schools. Graduate sa Philippine Science High School Central Mindanao Campus si Nathan at mula pagkabata ay nahiligan na ang science at math. I think simula pa po nung bata ako, mahilig na ako sa mga yung questions na medyo technical siguro. Or yung mga tanong-tanong lang kung how do things work? Why do things work? Ganito yung mga bicycles, but ganito yung gamot sa ng mga medicines. Ganun. Kasi tapos kung may answer, tatanungin ko naman, bakit ganun? Anak ng magsasaka at guro, nagsikap si Nathan sa pag-aaral. Hindi man napapabilang sa top 10 noong high school, naipadala naman siya ng ilang beses sa mga international competition kung saan nag-uwi siya ng mga medalya para sa Pilipinas. Ang tagumpay niyang ito ang naging susi para kumuha ng scholarship at natanggap sa Yale University. Never kong pinangarap actually na pumunta sa US. Natanggap ko na like way back when na medyo mahirap talaga yung dream. Yung track ko talaga throughout my whole life, or especially sa high school, kasi ito rin yung sinasabi sa Pisay, is UP. UP yung parang dream. May lahing katutubong Teduray si Nathan at nais magbigay inspirasyon sa kanyang mga kababayan na kung may tiyaga at tiwala sa sarili, makakamit ang kanilang pangarap. Isa sa mga hope ko is that yung story na to, yung story ng Sam Teduray na nakapagtapos ng physics and math would be an inspiration sa iba na, uy, kaya natin. Meron tayong ibubuga. Meron tayong talentong kayang ipakita sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. Babalik sa Amerika si Nathan para sa master's at doctorate degree sa Columbia University sa New York at balak niyang bumalik pa rin sa Pilipinas para magsilbi at ibahagi ang kanyang mga natutunan. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nauwi sa suntukan at sipaan ang basketball game ng mga Pilipino at Chinese na estudyante sa Maynila. Ang bugbugan nila na panood pa sa live stream. Yan ang umarangka ng balita ni Ryan Paraboles.
Sa pula ang mga player ng Mapua University versus sa puti ang mga player ng Chinese team na Ningbo University. Labanan sa Asian University Championship sa Maynila. Pero ang basketball tila naging wrestling at boxing nang dahil sa rebound play na nauwi sa paninipa hanggang sa nagsuntukan na. Ang isa pang Chinese player pahigang sumisipa. Nang magkagulo, agad pinutol ang live stream. Sabi ng isang nakapanood ng laro, umpisa pa lang ay nagkakapisikala na ang magkalabang kupunan. 1 minutong nagkasapakan at sipaan saka naawat ang mga manlalaro. Ang mga Chinese player nag-walk out. Dahil dyan, ibinigay ang panalo sa Mapua sa final score na 64-57. Ryan Parabole sumarangkada sa pagbabalita. Buhay na buhay ang pro wrestling scene sa bansa at ngayong linggo gaganapin ang Filipino Pro Wrestling Astig event sa Makati City. Pagdedesisyonan ng FPW President Red Olero kung ano ang gagawin sa FPW Championship na nabakante ngayon matapos kunin ng WWE ang kampyon na si Jeff Cobb. Paglalabanan din ang bagong titulo ng Metro Manila Championship. Isang tournament ang idaraos na tampok sina Ralph Imabayashi, Rex Lawin, Duke Ortega, Proximo, Jason Rex, Robin, Marky at Tiago. Sa iba pang laban, makakatapat ni Kali Nueva at Yolo Twins ang mga kinatawan ng Grapple Max Pro Wrestling Singapore. Spotted again ang nababalitang nagde-date raw ang aktres na si Catherine Bernardo at ang batang mayor na si Mark Alcala. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Nag-ingay na naman ang mga marites online tungkol sa dating rumors kina Catherine Bernardo at Lucena Mayor Mark Alcala dahil yan sa naglabas ng video at litrato ng dalawa sa airport na parehong papunta raw ng Australia. Unang naispatan si Kat, moments later, na-picturean naman ang batang mayor. Bagamat hindi literal na magkasama, naging meet siya ang mga kuhang yan para pag-usapan ulit ang totoong estado ng dalawa. Last year nang magsimulang umugong ang balitang nanliligaw si Mayor Mark kay Catherine. Pero hanggang ngayon ay wala pang confirmation or denial mula sa dalawa. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita. Ayan, baka naman Oo naman, nagkataon. baka naman, di ba? Malay natin, di ba? Baka malisyoso. Pero kung totoo, di sana, eto na. Kumasaya sila naman, di ba? Yes, para kay Catherine. She deserves it. Ayan. Yes. Yan ang mga balitang umarangkada. Ngayong araw, ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.